Aniya na ang mga dagkong balita karawad lawa sa One Mindanao. Usa ka tent nahugmak atol sa graduation rehearsal sa usa ka tunuhaan sa Carmen, Davao del Norte atol sa kusog nga ulan. 38 anyos nga lalaki patay human gipuspusan sa ulo sa iyang kauban ug maso sa trabahuan sa General Santos City. Sospek napungot kuno sa pagsigi og sungog sa biktima. Mga bus driver sa nagkariang terminal sa Mindanao gipailawom sa surprise drug test. Usa ka driver sa Davao City nagpositibo. Nagkadiang grupo sa kababayenan nagtapok sa San Pedro Square sa Davao City alang sa matag Domingo nga Green Rice Action aron papaulion si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Our Lady of Fatima Parish Church sa Davao City nangandam na sa pagdagsa sa mga debotong Katoliko sa mga aktibidad karong Semana Santa. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gipailawom sa surprise drug test ng mga bus driver sa nagkadiang terminal sa Mindanao subay sa Oplan Harabas sa otoridad alang sa luwas nga biyahe sa mga pasahero karong Semana Santa. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa Davao City, usa sa mga driver sa bus gipailawom sa surprise drug test ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga apan ipailawom pa siya sa confirmatory test. Una pa man makabiyahe, gipailawom sa drug test ang mga driver nga nanukad sa Davao City Overland Transport Terminal. Ginapapasa ang matag driver og urine sample. Kini usa lang sa pamaagi sa mga otoridad nga masiguro nga nasa saktong kondisyon ang mga driver alang sa luwas nga biyahe sa mga pasahero. Actually, meron ng isa. Kinakailangan lang natin in confirmatory. So, sana wag na madagdagan. Pag si driver nag-positive sa confirmatory test, issuean po siya ng show cause order. Tapos, of course, to afford due process din po sa driver. Then, yung investigation po, susunod na po dyan at magsasubmit na rin po ng recommendation si Regional Director po para kay Assistant Secretary. Sa kabahin sa LTO, suspension or revocation sa lisensya ang posibleng atubangon nga silot sa driver nga magpositibo sa droga. Mamahimo siya ipailawom sa rehabilitasyon, pinaagi sa PIDEA ug ang LTFRB maoy mo asikaso sa lakang nga atubangon sa operator. Usa-usa sab magi-inspeksyon sa mga personahe sa LTFRB 11 ang bus units kung functional ba ang mga gadget, lakip ang mga dokumento niini. So far bastante man ang atong supply of public utility buses. Ang ato lang ginapaniguro karon sir is we have to check the roadworthiness sa ato ang mga units nga managan. Sa Zamboanga City, anaa matod pa sa 500 ka mga PUJ driver ang gipaubos sa surprise drug test. Nagipahigayon sa Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Barangay Divisoria, Zamboanga City. Sa pagpanguna sa PIDEA Region 9, kauban ang laing law enforcement agencies ug ubang ahensya sa gobyerno. Nag-inspeksyon sab sa mga bagahe sa mga pasahero sulod sa maong bus terminal. Kini aron masiguro ang seguridad sa mga biyahero karong Semana Santa. Sara, o galing makaresponde dayon kung dunay mga reklamo ang mga pasahero, dili ba ka dunay mga emergency sulod sa terminal, dunay help desk ang nagkadaihang ahensya sa gobyerno nga gimontar. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Andam na sa gilaumang pagdagsa sa mga Katoliko alang sa mga aktibidad sa Semana Santa ang Our Lady of Fatima Parish sa Davao City. Gani karon pa lang, gisugdan na nila ang pagtukod sa entablado nga mo'y plastaran sa mga bata sa sugat sa Domingo sa pagkabanhaw. Ato ibalik si Argil Relator. Padayon ang ginapahigayon nga restoration works karon sulod sa Our Lady of Fatima Parish sa Davao City. Human nasunog ang dakong parte sa maong simbahan niadtong Marso 2023. Hinoon, padayon ang pagpahigayon sa mga aktibidad sa simbahan, labi na karong Semana Santa. Tonight, for the Holy Monday, nag-organize ka ng opener collection. Pero
amo ni i-dramatize aron nga mas masabta no sa mga tao mensahe no sa maong kapasyon sa Ginoo no. Dunay gimuntar nga extension nga atop sa gawas sa simbahan aron dunay mapasilungan ang mga manimbahay sanglit gilauman ang pagdagsa sa mga debotong Katoliko. Karon pa lang ginatrabaho na ang pagplastar sa stage nga mo'y patungan sa mga bata nga magsilbing anghel sa sugat karong Domingo. Nga atong simbahan mo gamay ra. So I would encourage them also to be on time so that makalingkod yun sila. Kung walang lingkuranan, we will try to provide plastic chairs for them. Alas 7 Martes sa gabi, napulo ka mga pari ang giimbitahan alang sa community confession. Sa Huwebes Santo, alas 4:30 sa hapon, ipahigayon ang Mass of the Lord's Supper o dunay vigil sa alas 6 sa gabi. Pagka Biyernes Santo, alas 4 sa kadlawon, magsugod ang Via Crucis o Stations of the Cross. Sa Sabado de Gloria, alas 5:30 sa buntag, ang procession alang sa Seven Sorrows of Mary. Samtang sa Domingo sa pagkabanhaw, alas 4 sa kadlawon ang sugat. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Kadagkuan sa Land Transportation Office. Surpresang nag-inspeksyon sa mga pampublikong bus o terminal sa Cagayan de Oro City subay sa Oplan Biyaheng Ayos karong Semana Santa. Daghang kalapasan nakita sa opisyal. Aniya ang akong report. Surpresang miabot sa Bulwa Public Transport Terminal sa Cagayan de Oro City si Land Transportation Office Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza nga mo'y nanguna sa pag-inspeksyon sa mong terminal. Usa-usa gisuta sa opisyal ang mga bus nga nakatorno sa mong terminal. Gani, nangunay pa kini pagsaka sa mga bus o gilantaw ang kahimtang sa mga pasahero. Ubay-ubay sab ang mga nabantayan sa opisyal nga butang nga angyan tagaan ug pagtagad. Alam ko, pag more than 4 hours ang biyahe, kailangan may karelyebo na eh. Parang Manila Bicol, 8 hours yan eh. Yes po. Dapat may karelyebo na dapat yan eh. Kinihuman na matikdan sa opisyal nga tag-usa lang ang bus drivers sa matag ruta, bisan pa man nga sobra 4 ka oras ang biyahe. Eh, alam mo na, papagod ang driver eh. Hectic yan, stressful, di ba? So precisely to promote road safety. Mas susceptible to mistakes and accidents pag ang tao ay pagod. Diba? So, to avoid it, kaya rini-require sila mayroong karelyebo pag long trips na yan. Pipila ka bus unit sab ang na-issuean ng show cause order human nga walay naka-eksplikar kung ngano wala na tao ang ilang mga plaka. Lakip sab sa gisuta sa opisyal ang comfort room sa Bulwa Terminal kung asa bagsak kuno kini sa standard. Nako, hindi papasa ang CR dito. May padukala ang LTFRB dyan, kailangan well-ventilated, malinis, maayos, yung tubig, flowing ang tubig. Ito sa sobrang flowing ang tubig, pati yung sahig basa eh. That will not pass. Ilantaw sab sa opisyal ang Oplan Biyaheng Ayos booth nga gitukod dapit sa sakyanan sa mga bus. Mulungtad ang hugot nga pagbantay sa biyahe sa mga bus hantod mahuman ang paghinumdom sa Semana Santa. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gihandom sa simbahang Katoliko ang Palm Sunday o Domingo sa Lukay kagahapon nga timaan sa pagsugod sa Semana Santa. Ani ang report ni Jandy Esteban. Sa Davao City, daghan ang mga namaligya ug mga lukay nga giporma og krus gawas sa mga simbahan atol sa Palm Sunday o Domingo sa Lukay kagahapon. Usa na diha si Mirasol nga namaligya daplin sa karsada sa Shrine Hills Drive. Ang presyo anaa sa 20 ngadto sa 1 ka gatos ka pesos depende sa disenyo. Kumusta ang palit sa di gyapon kasi sa una manggod ang palit sa una mas kusog man gyud unlike karon kay mga tao karon ga kanang kabalo na maghimo, kabalo na kanang mangita na gyud sila paagi nga makahimo sila gingani. Tradisyon nato mga Pilipino nga dadon ang mga lukay sa simbahan aron pabinditahan ug ginabutang sa pultahan o bungbong sa panimalay isip proteksyon aron maabog ang mga dautan.
apan gipasabot sa simbahang Katoliko nga ang tinuod nga pasabot sa bendita sa Lukay o ang Palm Sunday kon Domingo de Ramos mao'y sinugdanan sa Semana Santa. Mao kini ang simbolo sa malipayon nga pagsulod ni Jesucristo sa Jerusalem diin gisugat siya isip hari samtang giwarawara ang mga lukay. Paghandom usab kini sa pagtuman ni Jesus sa kabubuton sa iyahang amahan nga siya mamatay ug mabanhaw aron matubos kita sa atong mga sala. Hinaut paunta, kini maong unang adlaw sa Semana Santa, magaawhag ka nato, magadasig ka nato, nga muuban gayod sa Ginoo sa pagsulod sa Jerusalem, aron pagtuman sa buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nang hinausab ang simbahang Katoliko nga lantawon kini sa mga tao isip panahon sa paghinulsol ug pagpasalamat sa sakripisyo ni Jesucristo alang sa katawhan. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Good news mga kapuso, kapin 3 pesos ang iubo sa matag litro sa presyo sa produktong petrolyo sugod ugma adlaw Martes. Mao kini ang mutimbaya ugma sa mga motorista ang ubos nga presyo sa mga produktong petrolyo. Mao kini ay ikaduhang semana nga sagunson nga rollback sa gasolina ug kerosene. Sama naglahing advisory sa Chevron Philippines Incorporated ug Shell Philippines Corporation. Ana sa 3 pesos ug 60 centavos ang ipatumang rollback sa kada litro sa gasolina. 3 pesos ug 30 centavos sab ang iubo sa kada litro sa kerosene. Samtang sa diesel, ana sa 2 pesos ug 90 centavos kada litro ang iubos. Ang rollback ipatuman sugod alas 6 sa buntag ugma Abril 15. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kinigumikan sa trade tensions tali China ug Estados Unidos o gilawang pag-ubos sa krudo gikan Saudi Arabia padulong sa Asia karong Mayo ug pagtaas sa produksyon sa Organization of the Petroleum Exporting Countries kon OPEC. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nahugmak ang usa ka tent atol sa graduation rehearsal sa usa ka tulunghaan sa Carmen, Davao del Norte. Kini atol sa kusog nga ulan. Ani ang report ni John D. Esteban. Alas 2:30 sa hapon nitong Biyernes, April 11, nahugmak ang tent sa Carmen National High School lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Nunot sa kusog nga ulan. Sumala sa principal samtang nagpahigayon og graduation rehearsal, mikalit og bundak ang ulan. Makita nga napundo ang tubig sa atop sa tent hangtod sa nibigay kini. Kung heavy downpour po ng ulan po ma'am talaga. Nabantayan din po kasi ng mga students na parang babagsak siya. Yun lang po, may dalawa lang kaming yung monoblock chairs lang po na na-damage po. Dali nga gipahikling ang mga estudyante. Mayo na lang kay walay na unsa sa hitabo. Ang maong tent gi-provide sa lokal nga panggamhanan isip tubag sa hangyo sa tulunghaan aron ma-accommodate ang kadaghan sa graduates. For now, hindi po kasi natin magamit yung municipal gym under repair po. So, we have to make our school gym ma-accommodate po yung ating mga graduates po sa pa yung mga parents. We have around 886 graduates. Naayo na matod pa ang tent ug kini gihapon ang gamiton alang sa graduation exercise. Ready gyud dapat ang atong disaster risk reduction and management efforts kada eskwelahan. Kailangan tayo naka-establish na nga DRRM effort. And then secondly is that kung doon ay mamatikdan, given minor issues pertaining to facilities, specifically gamito nato sa gamito nato sa end of school year rights, immediately paibalo dayon sa school authorities para natay hinanaling action. John D. Esteban, 1 Mindanao. Lalaking driver sa usa ka delivery van ang patay. Human kini mabangga sa kasugat nga truck sa Hingoog City, Misamis Oriental.
Dead on the spot ang lalaking driver sa usa ka delivery van human nga aksidenteng mabangga sa kasugat nga truck sa National Highway sa Purok 3, Barangay San Juan, Hinguog City, Misamis Oriental. Sumala sa PNP, ang aksidente nahitabo pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Biyernes. Base sa investigasyon, ginalatas sa delivery van ang direksyon padulong Butuan City, samtang padulong Cagayan de Oro City ang truck. Pag-abot sa lugar, nakatagpilaw kuno ang delivery van driver, rason nga hapit mahulog sa kanal. Apan iya kining nakabig, pawala apan na overshoot na hinoon sa Picas Lane nga may resulta sa pagsungag sa truck. Tungod sa impact, napuruhan ang biktima nga gikamatay niini. Ana na hinoon sa luwas kakahimtang ang truck driver ug laing tulo ka mga sakay niini. Adto na nay panagsabot ang duha ka partido. Sakyanan sa kandidato pagka board member sa Maguindanao del Sur ang giambush sa mga armadong sospek. Swerteng nakalingkawa si Maguindanao del Sur District Board Member candidate Baba Umar, samtang kritikal ang driver niini human giambush sa armadong sospek sa barangay Brar, Dato Angal, Bidtimbang, Maguindanao del Sur pasado alas 2 sa hapon adlawng Domingo. Tadtad sa bala ang sakyanan niini. Sumala sa kapulisan, nahimo pang ipadagan sa driver niini og halos kilometro ang sakyanan hangtod miabot sa mas luwas nga lugar sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Gikan sa proclamation rally sa Dato Piang ang mga biktima diyang gipanhigan sa mga sospek. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa maong krimen. Usa ka trabahante sa usa ka machine shop ang patay human gipukpok og maso ang ulo niini sa gingong iyang kauban sa trabaho. Sumala pa tungod sa pagpangbuli maong nahimo kini sa sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Walay sapot sa lawas ug wala nay kinabuhi diyang napalgan kining usa ka lalaki sa sulod sa usa ka machine shop sa Barangay Tumbler, General Santos City pasado alas 8 sa buntag adlawng Sabado. Gani dunag kini dakong samad sa ulo nga gituo ang gipukpok og maso gikan naligo sa banyo. Ang maong biktima nag-edad og 38 anyos, taga South Cotabato ug usa ka stay-in worker sa maong machine shop. Matod sa kapulisan, ang sospek mismong kaubanan ra sa trabaho nga stay-in sub nga misibat human ang krimen. Nasayrandaan nga dunay bangi ang duha, sanglit sige kunong ginasungog sa biktima ang sospek. Posibleng tungod sa kapungot, gipuspusan kini og maso. So base sa atong nakuha ng mga information sa mga kauban mismo nila sa trabahoan, permanente daw kini galalis ning duha, kini nga maong biktima always na ginasungog, ginasungog ang maong suspect or ginabuli kumbaga. Kasong homicide o di ba kaha murder ang posibleng atubangon sa suspect nga gipaubos karon sa hot pursuit operation sa PNP. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao makuhaan og pahayag ang tag-iya sa maong shop, lakip na ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Duha patay samtang usa ang samdan human gipamusil ang tulo ka mga sundalo sa wala pa mailing sospek sa Tuburan, Basilan. Nakabsan sa kinabuhi ang duha ka mga sundalo human kini gipamusil sa wala pa mailing mga sospek sa barangay Dugaa, Tuburan, Basilan niadtong Biyernes sa hapon. Giila ang duha ka mga patayng sundalo nga si Sergeant Raymart Bation o Corporal Jordan Dakipel. Samdan sab ang kaubanan niining sundalo nga si Corporal Richie V. Flores nga pulos naka-assign sa 18th Infantry Battalion sa Philippine Army. Matod sa Western Mindanao Command, padulong unta sa ilang base ang maong mga biktima sakay sa ilang mga motorsiklo diyang giatangan o gipamusil sa wala pa mailing sospek. Gikuha matod pa ang mga armas niini dayon misibat. Padayon karon ang hot pursuit sa otoridad batok sa mga sospek. Gihatagan og Wounded Personnel Medal sa Philippine Army o Western Mindanao Command ang samdang sundalo nga anaa karon sa Zamboanga City.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ana sa 2.7 milyon pesos nga kantidad sa gitawang shabu ang nakumpiska gikan sa magdiayon nga drug suspect sa Davao City. Unom ka nagkadiyang gidakon sa sachet sa gitawang shabu usa ka .38 caliber revolver ang nakumpiska sa drug enforcement team sa Ecolan Police Station dihang gisilbi ang search warrant sulod sa usa ka balay sa SIR Phase 1 Davao City Domingo sa hapon. Gibanabanang mobalor sa 2.7 milyon pesos ang nakumpiskang illegal nga droga. Arestado sa mga operasyon na magdiayon nga high-valued individuals, edad 36 anyos nga babae ug 30 anyos nga lalaki. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, illegal possession of firearms ug COMELEC gun ban ang atubangong kaso sa mga suspect nga walay pahayag. Subling nagkatapok ang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte sa Rizal Park sa Davao City alang sa Green Rice Action. Mao kini ay ikaduhang Domingo sa maong kalihukan sukad nga gilusad kini niadtong April 6. Sa maong higayon laylaing grupo sa kababayen-an ang sagad sa misalmot aron padayon nga ipanawagan ang pagpabalik kang FPRRD nga nakadetain sa The Hague, the Netherlands kinsa nagatubang og reklamong crimes against humanity. Duna say mipaambit sa ilang personal nga kasinatian kauban si FPRRD. Usa na diha si Senador Christopher Bongo. Gidisplay usab nila ang mga paboritong pagkaon ni FPRRD. Higayon usab kini sa panawagan sa panagiusa ug kalinaw. Ang maong kalihukan ipahigayon matag Domingo. Daog ang binild LSGH Greenies batok sa Perpetual Junior Alta sa Game 2 sa NCAA Season 100 Juniors Basketball Finals. Dikit ang dula sa Greenies ug Junior Altas gikan sa pagsugod hangtod mahuman ang second quarter. Apan sa tunga-tunga sa fourth quarter, labaw ug 6 ka puntos ang Perpetual. Apan hinay-hinay nga migukod ang Greenies ug bidaog pa sa score nga 95-91 dihang nasulod niini ang tulo sa 4 ka katapusang free throws. Adunay tag-usa ka daog ang Greenies ug Junior Altas. Ang sunod nga NCAA Juniors Basketball Champion ang masayran sa Do or Die Game 3 ugma Martes. Masaksihan kini live sa alas 2:30 sa hapon sa GTV ug Heart of Asia. Mga kapusong netizens, mamahimo na nga makaapil sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagsilbi sa nasod. Kini pinaagi sa gilusad sa GMA News ang YouScoop Plus. Kung dunay mahulikham nga istorya, pwedeng i-mention ang official Facebook page nga YouScoop Plus sa inyong mga post. O kaha i-pitch ang iyong istorya sa YouScoop Plus Facebook group. Pwede sab gamiton ang hashtag nga YouScoop sa inyong mga post. Basin ang inyong istorya ang musunod nga ma-feature sa among mga balita. Tungod ang YouScoop, balitang para sa bayan, mula sa bayan. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.